Ay, kayo na po ba yung mag-interview? Halin kayo, pasok po kayo. Maganda nga po sa inyo, pasensya na po sobrang gulo. Hindi pa po kasi ako nakakapaglinis kasi ang hirap yung matulogin. Ay, nakatulog din. Saglit lang ha, ipapahiga ko muna siya sa cleaner. Okay na po? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pusi Ledik at ito ang aking kwento tungkol sa aking pagpapasuso. Nang maging ina ako, isa sa pinakamahalagang bahagi ng aking buhay ang pagpapasuso. Isang biyaya at pagmamahal na walang kapantay ang hatid nito sa akin at sa aking ama. Isang government employee sa kanilang lugar si Pusi Ledik. Siya ay asawa ni Testy Ledik. Ngunit sa kabila nito, ang hindi nila alam ay isa rin siyang hands-on mommy. When it comes to her role as a mother of three, si Pusi, dibdiban. Ang kanya kasing mga chikiting starting from the eldest Rish, VC, and to her youngest Ivy ay mga certified breastfed babies. Gusto ko talagang mag-breastfeed. Nagpa-family planning pa lang kami noon ni Testy. Nakaset na yung mind ko na i-breastfeed yung mga magiging anak ko. Which is why I always consult my OB and of course yung pediatrician namin. Nagsa-search din ako about sa proper technique and even the process ng breast milk production. Ganun talaga ako kadesidido. At saka nakita ko rin yung benefits eh. Yung firstborn ko, tsaka yung pangalawa, never pa talaga sila na ospital. Very healthy nila. Ayon sa pediatrician na si Dr. Roquillo, when it comes to nutrients, breast milk is the best. Ang breast milk ay meron itong tinatawag natin immunoglobulins, which is important para makaiwas ang isang sanggol sa iba't ibang sakit. Specifically, yung tinatawag nating colostrum na talaga namang napaka-healthy. Aside from this, it is also used and essential for the growth and development of the baby. Kapag laking gatas daw ng ina ang baby, sigurado daw na healthy. Yes, some studies show na ang babies who are breastfed, less ang chances na magkakaroon ng mga sakit like allergies, hika, mga respiratory tract infection, gastrointestinal infection, dahil it is easily digested, so hindi magkakaroon ng diarrhea and constipation ng baby. Then, kapag naman sa ear infection, pwede rin maiwasan ito ng mga babies na breastfed as well as obesity and Ang pag-breastfeed din daw ay may mga magandang epekto rin sa mga mommies. And yes, after manganak ng nanay, kailangan yung uterus niya na mag-contract. Pag nag-breastfeed siya, makakapag-produce si mommy ng oxytocin na makakatulong para mag-contract ang uterus niya. And the oxytocin also helps the milk that is already in the breast flow for the current feed. And it also helps the baby to get the milk easily. And as mommy breastfeeds the baby, para nakaka-burn si mommy ng calories. So easier gain yung pagbalik ni mother sa pre-pregnancy weight niya, which is all we know na isang bagay na kinaka-conscious na ng babae kapag nagbuntis. Breastfeeding can also reduce the mother's risk of breast and ovarian cancer, type 2 diabetes, and high blood pressure. Ang breastfeeding ay isa ring form ng bonding ng mommies at babies. Breastfeeding also provides what we call a bond, the physical and emotional bonding of the mother and the baby, dahil pag nagbe-breastfeed, skin-to-skin contact ang mother at baby and more on holding and stroking. Kaya rin ginagawa ito sa tinatawag nating unang yakap after delivery ni baby. Ngunit paano nga ba naproproduce ang breast milk? Halina't sabay-sabay nating alamin sa pamamagitan ng pakikinig sa eksplanasyon ni Mariela Sumera, isang eksperto. Alamin natin kung paano nga ba nagagawang gatas sa loob ng isang babae. Ang lactation o ang pagpapasuso ay paggawa at paglabas ng gatas kung saan meron itong tatlong yugto. Pero bago ko ito'y paliwanag, tingnan muna natin kung ano ang nasa loob ng ating mga suso. Ang mammary glands po ang pinaka-primary organ na nagpo-produce ng gatas at ito ay basically modified sweat glands. So, ito po ang mammary glands natin.
At sa bawat suso po ng mga babae ay may karaniwang 15 to 20 glandular lobes. At sa isang lobe ay may lactiferous duct tayong tinatawag na parang isang kanal na nakakonekta sa mga nipples para doon lumabas ang gatas. At ang lactiferous duct ay naghihiwalay into smaller ducts at sa dulo nito ay may naka-attach na mga alveoli kung saan dito mismo nanggagaling ang mga gatas ng isang buntis na ina. Sa unang yugto ng milk production, ang lactogenesis 1, dumarami ang level ng estrogen, progesterone at prolactin sa katawan ng buntis na babae na siya naghahanda sa mga suso for milk production. Ang placenta ay nagre-release din ng mga hormone na tutulong para i-prepare ang katawan for breastfeeding at ang hormone na ito ay ang HPL at HCS. So dito rin lumalaki at dumarami ang mga alveoli, kaya naman may nararamdamang pagsakit at paglambot sa mga suso ng buntis na babae. At sa 12 hanggang 19 na linggo ng pagbubuntis, ang mga suso ay nagsisimula na maglabas ng gatas na tinatawag nating colostrum. Ang colostrum po ay makapal at madilaw-dilaw na substance which is rich po siya in nutrients and immune factors. So siya po ang nagsisilbing unang vaccine para sa ating baby. Dahil high po talaga siya in antibodies, kaya't hinihikayat po namin kayong magpasuso after ninyong mga anak. At sa loob ng 2 hanggang 5 araw na pagkatapos ng delivery or kapanganakan, ang produksyon ng gatas ay tumataas habang pinapalitan ng mature na gatas ang colostrum. So ang mature milk naming sinasabi ay mas thinner and lighter siya in color kumpara sa colostrum. Siya po ay may antibodies at balanseng nutrients, partikular na iniakma upang matugunan ang nutritional na pangangailangan ng lumalaking sanggol. Ang antas ng estrogen at progesterone ay bumababa habang ang prolactin ay patuloy na tumataas upang pasiglahin ang mga mammary glands na gumawa ng mas maraming gatas. At ang yugtong ito ay tinatawag nating lactogenesis 2. So habang nagpapasuso po tayo, ang ating utak ay naglalabas ng oxytocin para matrigger ang tinatawag nating milk ejection reflex or letdown reflex. So nakikita po natin dito na habang sumusoso si baby, ang mga nerves ay nagbibigay ng signal sa utak para i-release ang oxytocin. So ang oxytocin po ang nagko-contract sa mga muscles na nakapalibot sa alveoli. So tumutulong ito para mailabas ni alveoli ang gatas papunta sa lactiferous duct at palabas sa nipples. Please take note na ang pagpapasuso po ay may relasyon pong demand-supply. The more breasts are emptied, the more milk is produced. So, kung mas madalas pong sumuso ang sanggol, ay mas marami ring signal na ipinapadala sa katawan upang makagawa ng gatas. Ito ang 3 yugto na tinatawag nating galactopoiesis. So, ang aksyong ito ay nakakatulong na mapanatili ang produksyon ng gatas para matugunan ang pangangailangan ng sanggol. Mahalagang malaman na ang pagkain at hydration ng ina ay may mahalagang papel sa pagsuporta sa sapat na supply ng gatas. At pati na rin ang emotional at psychological well-being nila ay pwede makaapekto sa pag-produce ng gatas. Ngayong alam na natin ang kahalagahan ng breast milk at paano ito naproproduce, alamin naman natin ngayon ang tinatawag nilang proper latching technique. Ayon kay Pussy, ang kanyang unang anak na si Rish na ngayon ay 7 taong gulang na, ito daw ay panahon ng pag-aaral. Oo, determinado ako, ngunit may mga hamon talaga sa simula. Grabe, super stress na ako nun. Lalo na first time mother ako, diba? Ayon sa pediatrician na si Dr. Dayan, ito ang mga senyales at tips na dapat alam ng mga mommies na nagpapasusok. Ang pagkuha ng tamang pagkapit ay mahalaga para sa epektibong pagpapasuso. Ito ay hindi lamang nakakapagpabawas ng discomfort ng ina, kundi nagtitiyak din na sapat na gatas ang matatanggap ng ating sanggol. Pero unang-una sa lahat, dapat ay malaman din ng mami yung mga senyales kung gutom na ba ang sanggol niya at yung tinatawag natin stomach capacity sa unang araw. Well, usually may mga 4 signs yan na nag-i-indicate kung gutom na yung baby natin. First is yung pagbuka ng kanyang bibig, then pangalawa is yung paglabas ng kanyang dila na para bang hinahanap niya yung suso ni mother. Then pangatlo is yung paggalaw din ng kanyang leeg, kamay at paa. And lastly is yung pagsubo niya ng kanyang mga kamay na tinatawag nating sucking. Pero yung most common talaga is yung pag-iyak ni baby na nag-i-indicate na gutom na siya. Kaya dapat, before natin siyang pasusuhin, pakalmahin muna natin siya at patigilin ang sa pag-iyak. Ng sanggol ay dapat nasaklayin ang areola, hindi lamang ang nipple o otong, upang mapadali ang pagkain at mabawasan ang pananakit ng nipple. Nasa areola rin kasi yung mga tinatawag nating malalaking lactiferous duct na nagpo-produce ng milk. Kung sa nipples lang, ito ay puro butas at labasan lamang ng gatas. Sa pamamagitan din nito, hindi sasakit o masusugatan ang nipple. Tandaan nyo ito mga mommies. Proper technique for a happy booby ay Este Mommies and a Happy Baby.
Ang baba o chin ay nakaligid sa suso, mas maraming areola ang nasa baba ng nipple na nasa loob ng bibig ni baby kaysa sa itaas. Tahimik at puno ang pisngi habang humahakap. Ngunit, ano nga ba ang maaaring maging epekto kung mali ang hakap o latching technique? Well, although hindi naman siya seryoso, first and foremost is magkakaroon ng sugat o masasaktan yung nipple ni mother. Hindi rin makakasuso ng maayos si baby at mas maliit din ang mapoproduce ng breast na milk since hindi ito na-stimulate ng maayos. Pahirapan talaga kami ni Testy noon. Pero dahil sa experience na yon, kumbaga, trial and error pa lang. Sa pagdating ng second na anak ko, ayun, mas may alam na ako about sa proper breastfeeding technique. Ang nagiging problem ko na lang siguro is may time na kakaunti yung milk na naproproduce ko sa second child ko. Tapos yung ngayon naman, ate, sobra-sobra. Hindi ko alam. Noon El Nino, tuyot na tuyot. Tapos ngayon naman, La Nina. Kaya nagdo-donate na ako sa mga ka-fellow momshies ko, ate. And ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mga dapat gawin ng mga mommies na nagpapa-breastfeed kapag kakaunti ang kanilang milk supply. Ang isa sa mga pangunahing dahilan ay kapag hindi ito madalas na nagpapasuso sa kanyang baby. Ang pangalawang rason kung bakit umuunti o nawawala ang daloy ng gatas ng isang ina ay dahil din sa kanyang mga kinakain. Kung unhealthy ang kanyang mga kinakain, malamang ay uunti o mawawala ang daloy ng gatas ng isang ina. Ngayon mga mommies ay i-discuss ko na kung ano ang mga dapat nating gawin upang dumami ang ating mga supply ng gatas. One of the best ways to boost breast milk supply ng isang mommy ay ang pagpapasuso sa kanyang baby ng madalas. Dahil ang katawan ng isang ina ay nag-a-adjust sa needs ni baby. Kapag tumigil ka, titigil din ang production ng gatas. Kaya kapag nagugutom si baby ay padedehin ito. Number 2, kung kulang ka sa gatas, kumain ka rin mommy. Lahat ng iniinom at kinakain mo ngayon ay may direktang epekto ito sa iyong sanggol. Kailangan mo mommy ng hindi bababa sa 1,800 calories bawat araw at kailangan mo rin uminom ng 6 na basong tubig bawat araw kung ikaw ay nagpapasuso. Iwasan natin mga mommies ang pagkain ng super aalat, super tataba at super tatamis na mga pagkain dahil nakakaunti ito ng supply ng gatas. Kumain ng mga pagkain may calcium tulad ng gatas, berdeng gulay at isda. Nakakatulong ito sa buto nyo ni baby. Kung dumami ang supply ng gatas mo, mami, ay i-relax mo ang iyong katawan. Huwag mong isasantabi ang iyong sarili, mga mommies. Kailangan din mga mommies ay iwasan natin ang mga inuming may caffeine tulad ng tsaa, soft drinks at kape. Dahil ang caffeine ay nakakaapekto sa supply ng iyong gatas. Mainam na bantayang mabuti ang diet. Siguraduhin well-balanced ang diet at makabubuti para sa bata. Kaya mommies, iwasan natin ang mga unhealthy na pagkain at magkaroon tayo ng healthy diet para healthy ka at healthy rin si baby. Tulad ni Pussy, proud pa dede moms din sina Christine, Elsa, Anna, Luz at Mary Chris na naka-experience din ng highs and lows ng breastfeeding. Narito si Joanne, Leslie at Shay kasama ang ating mga proud pa dede moms. How many children have you had and how many of them breastfeed and until what time po? Yung anak ko, 10 sila. Lahat sila breastfeed sa akin. Hanggang 1 to 2 years old sila. Manong anak mo, mother? 3. 1 year, 3 months. May misa pa lang anak ko, ita ma'am. Para siya gamin kayo nagmiksa. Iti 1 to 5 months breastfeed na. Until now, breastfeeding yan. Kali, talo ko mga natin na may katuwang. Makatawa lang. Siyempre, nandiyan naman yung asawa kong tumutulong sa akin. So, anya di pinakanaridag ng parte pa nagpasuso. Kaya awan titumbok ti suso na. Kat kasanumad na naman har ito yung problema. At sila katikwa, makatumbok. Tap nagkatumbok na di suso. Gatas ka. As a first time mom, hanga asi-asi kasi nga dati rumwal dagos nga tubo. Gatas, kumbaga. So nga, di mo una marigatan na magpadedikin niya na ta hami nga mabustog pa lang suna. So nga, hindi ko edi nag-mixak. Itan na sorsoro meten nga at di breastfeed gayon kaya na siya at para tubig. So, Awan, matangam, di mo na. Nasakit pa rin sungtong, masuka. Kapag wala ko lang suko. Oo, takipan ng ano, sa kapatid. Ben amang, siya nga min ma'am ke
panpanunuti kami na di anak ko. Kumbagahan na nga awang kanya tibain-bainin. So nga basta lalaki di makadedekin niya kay di anak ko, okay ako. Kahalagahan ko ng breastfeeding sa healthy niya po. Tapno healthy lagi jo ubing. Ano healthy ayak pasok kay pag Para lagi di first time mom, dapat talaga nga breastfeed pa lang kasi nagado nga vitamins and nutrients nga mabalinda maala, lalo no first time mom soda. Ngayong alam mo na ang mga challenges and information regarding breastfeeding, ano naman ang masasabi mo? Nakita ko ang hirap ng aking asawa mula sa panganganak, pagbe-breastfeed at syempre sa pagpapalaki ng 3 namin anak. Nakita ko kung gaano kalaking epekto ang breastfeed sa mga sanggol. Kitang-kita naman kung sa mga anak namin kung gaano sila kalusog. Ano naman po ang may papayo nyo sa mga asawa ng mga manganganak pa lamang? Siguro yung be supportive at itong pinaka-importante, habaan nyo yung pasensya nyo. Kasi mahirap din, kailangan yung gumising minsan ng madaling araw at dapat tulungan nyo din yung misis nyo. Payo din namin, mas mainam talaga ang mag-breastfeed. Ang breastfed baby ay siguradong healthy. At ang healthy baby ay pundasyon ng isang healthy family.